Ibinenta ng sariling dugo, ginawang pambayad utang. Habang nagpapakapagod si Mara para sa pamilya, nagdiriwang ang kanyang nobyo, hawak ang titulong ninakaw sa kanya. Isa lang siyang asong sunod-sunuran, pag-aalipusta ni Adrian. Sa harap ng altar, imbes na umiyak, pinunit ni Mara ang belo at hinarap ang isang pulubi. Pakasalan mo ako. Ngayon din, paano babangon ang isang babaeng tinapakan ng mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya? Amoy puto at biko ang babaeng yan, Don Esteban. Huwag kang mag-alala. Papakasalan ko lang ang anak mo para makuha ko ng buo ang titulo ng lupa ng asawa mo. Napatigil si Mara sa paglalakad. Ang resibo mula sa ospital para sa gamot ni Tia Benilda na mahigpit niyang hawak upang hindi liparin ng hangin ay dahan-dahang nalukot sa panginginig ng kanyang mga daliri. Nasa likod lamang siya ng siwang ng pinto ng opisina ng kanyang ama. Maaga siyang gumising, nagbayo ng malagkit, nagpakapagod sa harap ng mainit na kalan. Bitbit ang pag-asang ang araw ng kanyang kasal ang magiging katapusan ng kalbaryo ng kanilang pamilya. Alam ko, Adrian, sagot ng malamig na boses ng kanyang sariling ama. Pirmahan mo na ang tseke para mabayaran ko na ang mga utang ko sa sugal. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin kay Mara pagkatapos ng kasal. Wala na akong pakialam sa kanya basta't malinis ang pangalan ng pamilya Salcedo. Tila may isang malaking kamay na dumukot sa puso ni Mara. Wala siyang inilabas na hikbi. Walang luhang bumagsak upang mag-iwan ng bakas sa kanyang pisngi. Sa halip, isang nakakabinging panlalamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ay tila unti-unting pinipiga ang kanyang baga. Pinagkakaitan siya ng hangin sa sarili niyang pamamahay. Iniurong niya ang kanyang paa nang walang nagagawang ingay. Dahan-dahang umatras papalayo sa pintuang yon na nagkukubli ng mga halimaw na nagbalat kayong pamilya. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at tinitigan ang sarili sa salamin. Suot niya ang isang murang trahe de boda na binili sa ukay-ukay. Pilit niyang nilabhan iyon ng ilang beses upang pumuti. Inabot ng madaling araw sa pagkukuskos, ngunit ngayon, sa paningin niya ay tila isa itong damit ng isang patay na inihahanda para sa sariling burol. Ibinenta siya, ginawang pambayad utang sa ngalan ng hiya at utang na loob. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga sakripisyo upang dugtungan ang buhay ng kanyang naghihingalong tiyahin, tinumbasan lamang ng isang pirasong tseke na pinirmahan sa ibabaw ng lamesa. Lumipas ang ilang oras na parang isang malagim na panaginip. Ang malalaking kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw sa buong bayan, tumatawag sa mga panauhin upang sakiyan ang isang banal na sakramento na binalot ng kasinungalingan. Naglalakad si Mara sa gitna ng malawak na pasilyo ng simbahan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay tila paghakbang sa nagbabagang uling. Sa dulo ng altar, nakatayo si Adrian. Nakangiti ito, isang ngingiting nagpapanggap na maginoo. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang anyo ng isang buwitreng naghihintay na lapain ang kanyang laman. Sa tabi nito ay ang kanyang ama, taas noo, ipinagmamalaki ang huwad na karangalan at kaligtasan ng pamilya habang iniaalay ang sariling anak sa altar ng sakripisyo. Huminto si Mara sa kalagitnaan ng pasilyo. Natahimik ang lahat. Ang alon ng mga pagbulong-bulong mula sa mga mayayamang panauhin ay nagsimulang mamuo sa hangin. Humigpit ang hawak niya sa palumpon ng mga bulaklak na unti-unti nang nalalanta sa kanyang init. Iniwas niya ang kanyang paningin mula sa altar at dahan-dahang bumaling sa gawing gilid ng malaking nakabukas na pintuan ng simbahan. Naroon ang isang lalaking nakaupo sa semento, isang estranghero na may magulong buhok at maruruming damit, isang pulubi na palagi niyang nililimusan ng tirang kakanin tuwing madaling araw upang hindi ito mamatay sa gutom. Sa pagkakataong ito, may kung anong naguudyok sa kaluluwa ni Mara, isang maalab na apoy ng pag-aalsa
na matagal nang pinatay ng bulag na pagsunod. Tinitigan ni Mara ang malalalim na mata ng estranghero. Kung ang mundong ito ay pilit siyang kinukulong sa isang hawlang gawa sa kasakiman ng kanyang sariling dugo, saan siya aakay upang makahanap ng kaligtasan? Hanggang kailan siya magiging alipin ng utang na loob na hindi naman niya hiniling? Nabalot ng isang nakakapasong katahimikan ang loob ng simbahan. Ang nangiti sa mga labi ni Adrian ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang patagong pagkakunot ng noo. Bumaba si Don Esteban mula sa altar. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pinipigilang galit na tila anumang oras ay sasabog. Nang makalapit siya kay Mara, mahigpit niyang hinawakan ang braso nito. Halos ibaon ang kanyang mga kuko sa manipis na tela ng trahe de boda upang hindi mapansin ng mga tao ang kanyang karahasan. Ano bang ginagawa mo? Maglakad ka na. Madiin ngunit mahinang utos ng kanyang ama. Pilit na pinapanatili ang imahe ng isang huwarang magulang sa harap ng maimpluwensyang lipunan. Ngunit sa halip na sumunod at yumuko tulad ng nakasanayan niya sa buong buhay niya, marahas na binawi ni Mara ang kanyang braso. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bulkan ng paghihirap at pighati na matagal na niyang sinikil. Hinarap niya ang mga matapobreng panauhin, ang mga taong kailanman ay hindi nakita ang kanyang halaga, kundi bilang isang kasangkapang binili ng pera. Hindi matutuloy ang kasal na ito, matapang na pahayag ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may taglay na pambihirang talim na bumasag sa katahimikan ng banal na lugar. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang lalaking nasa altar. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking ang tanging habol ay ang lupang pamana ng aking ina. At hindi ako magiging bayad utang para sa mga bisyo ng sarili kong ama. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang mga mapanghusgang tingin ay mabilis na bumaling sa pamilya Salcedo. Namula sa labis na kahihiyan si Don Esteban, ang kanyang muka ay tila inalisan ng dugo dahil sa nasirang reputasyon. Inilapit niya ang kanyang mukha sa anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at binitiwan ng isang panunumbat na idinisenyo upang durugin ang budhi ni Mara. Wala kang utang na loob. Matapos kitang palakihin at pakainin, ito ang igaganti mo sa akin? Sinasira mo ang hiya ng pamilya natin. Kung hindi dahil sa apelidong dala mo, patay na sa gutom ang tiyahin mong pabigat. Ang mga salitang iyon, na dati ay parang mabigat na tanikala sa kanyang leeg, na pumipigil sa kanyang huminga, ay biglang nawalan ng bisa. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Mara. Hinubad niya ang mamahaling singsing na bigay ni Adrian, isang bakal na rehas na nagkukunwaring alahas upang ikulong siya ng buhay, at inihagis iyon sa malamig na marmol na paanan ng kanyang ama. Tumalikod siya sa altar, tinalikuran ng kayamanan at pamilyang nagtapon sa kanya, at naglakad patungo sa nakabukas na pintuan ng simbahan, patungo sa lalaking gusgusin na nakaupo sa semento. Ang pulubing tinatawag nilang Marco. Yumuko si Mara sa harap ng lalaki, hindi alintana kung sumayad man ang kanyang puting damit sa alikabok at putik ng kalsada. Tinitigan niya ang lalaki, nakita niya sa mga mata nito ang isang pamilyar na sakit, isang itinatagong lalim na hindi tugma sa kanyang panlabas na anyo. Sabi mo, utang mo sa akin ang buhay mo dahil sa mga pagkaing ibinibigay ko sa iyo noong mga panahong naghihingalo ka sa gutom. Malamig ngunit seryosong wika ni Mara habang inaabot ang kanyang nanginginig na kamay. Ngayon, sinisingil na kita. Pakasalan mo ako. Ilayo mo ako sa impyernong ito. Nakita ni Mara ang bahagyang pag-aalangan sa mga mata ni Marco. Nang ilahad ng dalaga ang kanyang malinis at maputing kamay, tiningnan ng lalaki ang sariling mga palad na puno ng makapal na dumi, uling at mga sugat. Isang tahimik na pag-atras ang ginawa ng lalaki, isang pag-aatubili na tila ayaw niyang dungisan ang natitirang kadalisayan ng dalaga. Ngunit hindi pumayag si Mara. Siya mismo ang marahas
ngunit mahigpit na humawak sa magaspang na kamay ni Marco. Isang pag-angkin sa sariling kapalaran at isang desperadong pagkapit sa natitirang pag-asa. Tumayo ang lalaki, walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mukha, sa kabila ng panlilisik ng mga mata ng mga mayayamang kalaban na nakatingin sa kanila. Isang kakaibang katapangan na lumikha ng munting katanungan sa isip ni Mara. Kung ganyan ang gusto mo, lumayas ka. Wag na wag ka nang babalik. At tandaan mo, wala na akong anak. Umalingaungaw ang huling sumpa ni Don Esteban sa buong paligid, habang iniuutos sa mga gwardiya na ipasara ang malalaking bakal na pinto ng simbahan. Tuluyang nagtaboy kay Mara sa labas ng mundong kinagisnan niya. Kasabay ng malakas na paglapat ng mga pinto, bumagsak ang langit. Ang makakapal at maiitim na ulap ay biglang nagbuhos ng isang malakas at walang awang ulan. Walang dalang kahit na ano, walang perang pambili ng pagkain, at walang bubong na masisilungan. Nakatayo si Mara sa gilid ng maputik na kalsada habang unti-unting lumalamig ang paligid at dumidilim ang kalangitan. Nakatingala siya sa ulan. Dinaramdam ang malamig na tubig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto at nagpapabigat sa kanyang kasuotan, habang ang estrangherong asawa na pinili niya sa isang iglap ay tahimik lamang na nakatayo sa kanyang tabi, isang anino sa gitna ng unos. Nakarating sila sa isang maliit at madilim na silid-upahan sa gilid ng palengke, ang tanging lugar na kinaya ng mga naitagong barya ni Mara mula sa kanyang naipon. Ang bawat paghulagpos ng ulan mula sa butas na yero ay lumilikha ng malamig at nakakabinging ritmo sa ibabaw ng kalderong inilagay ni Marco sa gitna ng kwarto upang hindi mabasa ang kanilang higaan. Nakaupo si Mara sa isang madilim na sulok, nakabalot sa panginginig habang yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang kanyang trahe de boda ay puno na ng dumi at putik. Isang masakit na paalala ng buhay na kanyang tinalikuran at nang walang kasiguraduhang bukas na kanyang pinili. Sa hindi kalayuan ay tahimik lamang na nakaupo si Marco, isang estrangherong naging asawa niya sa loob ng isang gabi. Walang mga salitang namagitan sa kanila, tanging ang mabibigat na paghinga lamang ang nagpapatunay na hindi sila nag-iisa sa gitna ng kalungkutan. Kinaagahan, habang madilim pa ang kalangitan, pinilit ni Mara na bumangon. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabayaran ang gamot ni Tia Benilda. Bit-bit ang natitirang barya at ang determinasyong huwag magpatalo sa tadhana. Nagtungo siya sa palengke upang bumili ng malagkit at niyog. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagpaparusa sa kanya. Habang maingat siyang nagkukwenta ng mga barya sa tapat ng isang tindahan, isang pamilyar at nakakapasong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Naku po, tingnan niyo nga naman kung sino ang narito. Ang prinsesa ng mga pulubi na nag-aakalang makakaahon sa putikan. Ang matinis at mapang-insultong tinig na yon ay nagmula kay Isabel, ang nakababatang kapatid ni Adrian. Nakapamayawang ito, suot ang mga mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng palengke, habang pinandidirihan ang mga taong nagdaraan. Bagay na bagay sa iyo ang magdusa riyan sa gilid ng kalsada, Mara. Wala na kayong pera. Pinutol na ni Don Esteban ang lahat ng suporta sa ospital, kaya huwag ka nang umasang mabubuhay pa ang pabigat mong tiyahin. Yumuko lamang si Mara, mahigpit na kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Kinuha niya ang maliit na supot ng mga sangkap at naglakad palayo, lunod sa pagod at awa sa sarili, habang ang malakas at nakakakilabot na tawa ni Isabel ay patuloy na sumusugat sa kanyang pagkatao. Pagbalik niya sa kanilang dampa, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Naupo siya sa harap ng lumang kalan at inilabas ang kudkuran. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang nanginginig na mga kamay, ngunit dahil sa labis na pagod at sama ng loob, halos masugatan niya ang kanyang sariling mga daliri sa matalim na bakal. Isang mainit at magaspang na kamay
ang biglang pumigil sa kanyang pulso. Tahimik na lumuhod si Marco sa kanyang tabi. Dahan-dahan nitong inagaw ang kudkuran at ang kalahating niyog mula sa kanyang panginginig. Pinagmasdan ni Mara ang lalaki. Walang anumang reklamo o salita. Sinimulan ni Marco na kudkurin ang niyog. Sa kabila ng marurumi at sugatang mga kamay nito, napansin ni Mara ang isang nakapagtatakang detalye. Ang mga galaw ni Marco ay mabilis, kalkulado, at labis na pino. Na tila sanay itong humawak ng mga matatalim na bagay at umiwas sa panganib ng walang anumang kahirap-hirap. Paano naging ganoon kakisig at kasanay ang mga galaw ng isang lalaking nabubuhay lamang sa pamamalimos sa labas ng simbahan? Nang sumapit ang malalim na gabi, hindi na kinaya ng katawan ni Mara ang matinding pagod. Nakatulog siya nang nakaupo sa tabi ng mainit na kalan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa magaspang na dingding na kahoy. Mula sa madilim na bahagi ng kwarto, tahimik na lumapit si Marco. Kinuha niya ang nag-iisang manipis na kumot na kanilang binili at nang may labis na pag-iingat at lambing, inilagay niya ito sa nanginginig na balikat ng dalaga. Tinitigan niya ang maamong mukha ni Mara na tila naghahanap ng kapayapaan kahit sa panaginip lamang. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Isang piping pangako na hinding-hindi niya hahayaang may manakit pa sa babaeng ito. Habang mahimbing na natutulog si Mara sa madaling araw, ang katahimikan ng eskinita ay binasag ng mabagal at maingat na paggulong ng mga gulong sa basang kalsada. Isang itim at marangyang sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa tapat ng kanilang sira-sirang kubo. Mula sa madilim na bintana nito, unti-unting lumabas ang dulo ng isang kamera. Lihim na kinukuhanan ng litrato ang buong paligid. Ang matalim na liwanag ng headlights ay sumilip sa butas ng dingding, dumaan sa sahig at tumama ng tuwiran sa seryoso at hindi natutulog na mukha ni Marco. Ang lamig ng magdamag at ang walang tigil na pagod ay tuluyang sumingil sa mahinang katawan ni Mara. Bago pa man sumikat ang araw, dinapuan siya ng isang matinding lagnat. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa init, habang ang kanyang mga labi ay naging tuyot at namumutla. Sa kabila ng kanyang pagkahimbing at sakit, hindi makatakas ang kanyang isip sa malupit na katotohanan ng kanilang buhay. Ang mga nagpapatong-patong na bayarin sa ospital, ang kawalan ng pera, at ang naghihingalong si Tia Benilda na naiwan sa awa ng ibang tao. Tahimik na naupo si Marco sa gilid ng kanilang manipis na sapin. Gamit ang isang basang bimpo na maingat niyang piniga mula sa isang maliit na palanggana ng tubig, dahan-dahan at marahan niyang pinunasan ang pawisang noo ng dalaga. Tinitigan niya ang bawat linya ng pag-aalala sa mukha ni Mara, ang mga bakas ng kalungkutang iginuhit ng mga taong nanakit dito. Ang kanyang dibdib ay unti-unting pinupuno ng isang malalim na pagsisisi at pag-usbong ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang wagas at tahimik na pag-ibig na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang manhid na puso. Nang biglang umungol si Mara at ibinulong ang pangalan ng kanyang yumaong ina, sa gitna ng pagdedeliryo ng lagnat, isang kirot ang tumagos sa dibdib ni Marco. Mabilis niyang inabot ang nanginginig na kamay ng dalaga. Hinawakan niya ito ng mahigpit, pinupuno ng sigla at pangako ang bawat espasyo sa pagitan ng kanilang mga daliri. Isang init na nagpadala ng payapang yakap sa balisa nitong kaluluwa hanggang sa muling kumalma ang paghinga ni Mara. Nang makasiguro siyang payapa na ang tulog ng dalaga, dahan-dahang tumayo si Marco upang hindi lumikha ng anumang ingay mula sa lumang sahig. Naglakad siya patungo sa madilim na sulok ng kanilang dampa kung nasaan ang pinaglutuan ng kakanin. Gamit ang kanyang mga daliri, walang pag-aalinlangan niyang hinukay ang ilalim ng malamig na abo at uling hanggang sa makapan niya ang isang nakabalot na plastik. Mula rito ay inilabas niya ang isang makabago at mamahaling smartphone na hindi kailanman magagawang hawakan o pagmamay-ari ng isang hamak na pulubi. Pinunasan niya ang alikabok sa screen at pinindot ang isang lihim na numero.
Pagkalipas ng ilang saglit, isang seryosong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ang mga sumunod na salitang binitiwan ni Marco ay walang bahid ng kahinaan o pangangapa. Ang kanyang tinig ay malamig, matalim, at nagtataglay ng kapangyarihan ng isang taong nasanay mag-utos at magpasunod ng libu-libong tao. Huwag ninyong subukang hanapin kung nasaan ako, attorney. Matigas niyang pahayag. Ang kanyang salita sa wikang Ingles ay matatas at nagpapakita ng labis na awtoridad. Hayaan niyo muna silang mag-isip na nagtagumpay sila at patay na ako. Gusto kong bantayan ninyo ang bawat galaw ni Celestina sa loob ng kumpanya. Alamin ninyo ang lahat ng taong nakipagsabwatan sa kanya para pabagsakin ako. Sa kalagitnaan ng gabi, ang matinding pagkauhaw ay nagpilit kay Mara na imulat ang kanyang mga mata. Ang paningin niya ay malabo pa dahil sa lagnat, ngunit sapat na iyon upang maaninag niya ang pamilyar na anino ng lalaking pinakasalan niya. Nakatayo si Marco sa tapat ng bintana. Hawak ang isang maliwanag na bagay na nagpapailaw sa kalahati ng kanyang seryosong mukha. Narinig ni Mara ang mga salitang binitiwan nito, mga formal na salita, mga utos na puno ng kapangyarihan, at ang pagtawag sa isang kilalang propesyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Mara, habang isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok at pilit na bumabasag sa tiwalang unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Ang boses na yon na umaalingaw-ngaw sa madilim na kwarto ay hindi boses ng isang taong namamalimos sa kalsada. Sino ang lalaking pinili niyang maging katuwang sa buhay? Kahit nanghihina at binabalot pa ng lagnat ang buong katawan, pinilit ni Mara na bumangon at tumakbo palabas ng eskinita. Ang balita mula sa pampublikong telepono ng palengke ay tila isang matalim na punyal na ibinaon sa kanyang dibdib. Inatake sa puso si Tia Benilda. Hindi na niya inalintana ang pamimitig ng kanyang mga binti o ang paglabo ng kanyang paningin habang tinatahak ang kalsada patungo sa ospital. Ang tanging nagbibigay lakas sa kanya ay ang takot na mawala ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Ngunit pagdating niya sa madilim na pasilyo ng paggamutan, isang mas malagim na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Tahimik na umiling ang doktor na nakatayo sa labas ng kwarto. Ipinaliwanag nito ng walang halong awa o emosyon na ipinag-utos ni Don Esteban na itigil ang lahat ng suportang pinansyal para sa gamutan. Ang mga makinang tumutulong kay Tia Benilda upang huminga ay tatanggalin na anumang oras kung walang maibibigay na paunang bayad. Tila gumuho ang buong mundo ni Mara. Nadurog ang kanyang pag-asa habang pinagmamasdan mula sa salamin ng pinto ang payat at walang malay na katawan ng kanyang tiyahin na ang tanging kakampi laban sa kamatayan ay ang mga manipis na tubong nakakabit sa katawan nito. Nakita mo na ang hirap ng walang pera, Mara? Isang pamilyar at mapang-uyam na boses ang sumugat sa katahimikan ng pasilyo. Mula sa anino ay humakbang palapit si Adrian. Suot ang isang mamahaling suit na lalong nagpatingkad sa kawalan ng katarungan sa pagitan ng mayaman at mahirap. May hawak itong isang manipis na folder na naglalaman ng dokumento. Kahit anong pagpapakapagod ang gawin mo sa pagtitinda ng kakanin, hindi mo kayang buhayin ang pabigat mong tiyahin. Pero ako, kaya ko. Isang pirma mo lang sa titulo ng lupa at babayaran ko ang buong ospital. Lumuhod ka, magmakaawa ka sa akin, at ibibigay ko ang buhay niya. Napapikit si Mara habang ang mga luha ng matinding kawalang kakayahan ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang dignidad, ang ipinaglalaban niyang kalayaan, ang tanging pamana ng kanyang ina. Lahat ng yon ay tila walang kwenta sa harap ng naghihingalong buhay ni Tia Benilda. Dahan-dahan, sa gitna ng malamig na sahig ng ospital, unti-unting ibinaba ni Mara ang kanyang mga tuhod. Isusuko na niya ang sarili sa demonyong nag-aantay na bilhin ang kanyang kaluluwa
sa ngalan ng utang na loob. Ngunit bago pa man sumayod ang kanyang tuhod sa semento, isang malakas at magaspang na kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang siko. Isang puwersang puno ng pag-aalaga at pambihirang tapang ang humila sa kanya paitaas, sapat upang ibalik siya sa kanyang pagkakatayo. Si Marco, madungis at amoy araw, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Mara at ng kalupitan ng mundo. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Marco sa braso ng dalaga ay nagpadala ng isang tahimik na mensahe. Hindi siya nag-iisa at hindi niya kailangang lumuhod sa kahit na sino. Paano nalaman ng isang pulubi kung saang ospital dinala ang kanyang tiyahin? At paano ito nakarating ng ganoon kabilis, gayong wala itong ni isang sentimo sa bulsa? Walang pagkakataon si Mara na magtanong. Hinarap ni Marco si Adrian. Wala itong sinabing kahit na anong salita. Ngunit ang matalim at nagbabagang titig na ipinukol nito sa mayamang tagapagmana ay sapat na upang magpaurong sa mayabang na hakbang ni Adrian. Isang titig ng isang mandaragit na handang pumatay para protektahan ang kanyang nasasakupan. Ang naiwang tensyon sa hangin ay tila isang patalim na naghihintay na makasugat. Hindi na nag-aksaya ng salita si Marco. Sa isang mabilis ngunit kalkuladong galaw, tinabig niya ang mayabang na bilyonaryo gamit ang kanyang matipunong balikat. Napaatras si Adrian, halos mawalan ng balanse habang nalulukot ang mamahalin nitong kasuotan. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa isang tahimik na babala na hindi na nito kailangang bigkasin. Isang hakbang pa at hindi niya sasantuhin ang sinuman, gaano man ito kayaman o kapangyarihan. Dahan-dahang inalalaya ni Marco si Mara pabalik sa tahimik na silid ng kanyang tiyahin. Naiwang nakatayo si Adrian sa gitna ng pasilyo, namumula sa labis na kahihiyan at poot, bago tuluyang tumalikod at sumumpa ng isang malagim na paghihiganti na wawasak sa dalawa. Bago pa man tuluyang mabalot ng pangamba ang puso ni Mara kung paano haharapin ang galit ng ospital, isang nurse ang lumapit sa kanila, bit-bit ang isang makapal na folder. May ngiti sa mga labi nitong ibinalita na ang lahat ng bayarin mula sa mga naiwang utang hanggang sa mga susunod na gamutan at operasyon ay bayad na ng buo. Dagdag pa nito, inihahanda na ang isang malawak at pribadong VIP room upang mas maging komportable ang pasyente. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Mara sa labis na pagkalito at hindi maipaliwanag na pasasalamat. Lumingon siya kay Marco, naghahanap ng sagot. Ngunit iniwas lamang ng lalaki ang kanyang paningin na tila ba isa rin itong inosenteng saksi sa himalang iyon. Nang mailipat na ng maayos si Tia Benilda sa isang magandang silid, naupo silang dalawa ni Marco sa mahabang upuan sa labas ng pasilyo. Unti-unting nawala ang tensyon sa katawan ni Mara, naiwan ang matinding pagod na pilit humahatak sa kanyang diwa. Nanghihina, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng asawa. Bahagyang nanigas ang lalaki sa hindi inaasahang paglapit na yon. Ngunit kinalaunan ay tahimik na isinuko ang sarili upang maging sandalan ng dalaga. Nasinghot ni Mara ang amoy ng pawis at init ng araw sa luma at kupas na kamiseta ni Marco. Sa halip na pandirihan, ang amoy na yon para sa kanya ay naging pinakamasarap na samyo ng kaligtasan, isang patunay na may isang taong handang magpakadungis upang protektahan siya mula sa kalupitan ng mundo. Habang nakapikit at nakasandal sa balikat ni Marco, hawak ng mahigpit ni Mara ang resibo mula sa paggamutan. Sinubukan niyang basahin ang nakasulat sa linya ng nagbayad, ngunit walang pangalang nakalagay doon, kundi isang blangkong espasyo. Sino ang sadyang magtatago ng pagkakakilanlan matapos maglabas ng ganoong kalaking halaga ng salapi para sa isang estranghero? Malayo sa tahimik na pasilyo ng ospital, sa loob ng isang nagtataasang gusali na napapalamutian ng ginto at salamin, mariing ibinagsak ni Doña Celestina ang isang manipis na papel sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang binabasa ang ulat ng kanyang pribadong investigador. May isang tao na naglakas loob na gumamit ng milyon-milyong salapi mula sa nakasarang lihim na account sa bangko ng nag-iisang tagapagmana ng kanilang imperyo. Ang pangalang Mateo Villarreal ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ng matandang babae, nagdadala ng isang nakakakilabot na banta sa kasamaang matagal na niyang pinaghaharian. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kanilang sira-sirang dampa, isang matamis at pamilyar na amoy ang nagbigay ng init sa maliit nilang espasyo. Ginamit ni Mara ang mga huling natirang sangkap upang magluto ng biko, ang paboritong timpla ng kanyang yumaong ina. Maingat niyang inihain ang mainit na kakanin sa ibabaw ng isang malinis na lumang dyaryo. Wala silang magagarang plato, walang pilak na kutsara, ngunit para kay Mara, ito ang kanyang tahimik na paraan ng pagpapasalamat sa lalaking naging matibay niyang sandalan sa mga panahong tinalikuran siya ng buong mundo. Tahimik na kumain si Marco. Habang pinagmamasdan siya ni Mara na ubos biyayang nilalasap ang simpleng pagkain, iniangat ng lalaki ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki, dahan-dahan niyang pinunasan ang uling na dumikit sa pisngi ng dalaga. Isang simpleng haplos, isang banayad na pagdikit ng balat na naghatid ng kakaibang kuryente sa puso ni Mara. Nang mapansin ni Marco na iisang piraso na lamang ang natitira sa gitna ng dyaryo, hindi niya ito isinubo. Sa halip, hinati niya ito gamit ang kanyang mga daliri at maingat na inilapit sa mga labi ni Mara. Isang kilos na walang kahit na anong salita, ngunit sumisigaw ng katotohanang mas mahalaga ang pagkabusog ng dalaga kaysa sa kanyang sariling gutom. Binalot ng mabigat na konsensya ang dibdib ni Marco habang pinagmamasdan ng inosenteng na ngiti ni Mara. Isang ngiting hindi nakakaalam sa malaking kasinungalingang unti-unting lumalamon sa kanilang pagsasama. Ngunit ang panandaliang kapayapaang iyon ay marahas na binasag ng isang matinis at mapang-insultong boses mula sa labas ng kanilang pintuan. "Lumabas kayo riyan, mga patay gutom!" bulyaw ni Isabel, ang matapobreng kapatid ni Adrian. Tumayo ito sa gitna ng makipot na eskinita, nakapamaywang at diring-diri sa putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. "Wala na kayong pambayad sa upa. Inutusan na ng pamilya namin ang may-ari ng lupang ito na palayasin kayo ngayon din. Mag-impake na kayo ng mga basurahan na ninyo at umalis na kayo sa lugar na ito bago ko pa ipatawag ang mga pulis." Bago pa man makahakbang si Mara upang ipagtanggol ang kanilang munting tahanan, hinarang ni Marco ang pintuan. Tinitigan niya si Isabel ng walang kurap. Walang anumang galaw, walang anumang banta na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang dilim sa kanyang mga mata ay sapat na upang magpaurong sa dila ng mayabang na babae. Naramdaman ni Isabel ang isang nakakakilabot na lamig, isang awtoridad na hindi niya inaasahang makikita sa isang hamak na pulubi. Sa kanyang pag-atras, napahigpit ang hawak niya sa isang makapal na folder na may gintong tatak ng Villarreal Corporation, isang detalyeng hindi nakawala sa matalas na paningin ni Marco. Bakit may hawak na dokumento ng kanyang sariling kumpanya ang kapatid ng lalaking patuloy na sumisira sa buhay ni Mara? Dahil sa matinding kaba sa ilalim ng nakakapasong titig ni Marco, mabilis na tumalikod si Isabel at nagmamadaling naglakad palayo. Halos matisod sa sariling takong upang makatakas sa presensyang iyon. Sa kanyang pagmamadali, nalaglag mula sa kanyang mamahaling bag ang isang nakatuping papel na hindi na niya napansin pa. Nang makalayo na ang babae po at muling bumalot ang katahimikan sa eskinita, lumabas si Mara at pinulot ang nahulog na dokumento. Nang buklatin niya ito, bumungad sa kanya ang isang malinaw na litrato ng isang lalaking nakasuot ng formal at mamahaling kasuotan, at ang nakasulat sa malalaking letra, Mateo Villarreal. Sa ilalim nito ay ang malinaw na alok na 50 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon
sa kinaroroonan ng nagtatagong bilyonaryo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot kay Mara, habang ang bigat ng papel na yon ay tila unti-unting sinusunog ang nanginginig niyang mga daliri. Ang mga mata sa litratong yon, ang hugis ng panga, ang seryosong tingin, ang lahat ng ito ay eksaktong katulad ng lalaking nasa loob ng kanyang dampa na ngayon ay naghuhugas ng kanilang pinagkainan. Habang pinagmamasdan ni Mara ang litrato sa kapirasong papel, isang malamig at nakakakilabot na hinala ang nagsimulang bumalot sa kanyang pag-iisip. Ang mukha sa dokumentong nag-aalok ng milyon-milyong piso ay eksaktong kopya ng lalaking nakatalikod sa kanya ngayon sa loob ng madilim nilang dampa. Mabilis niyang tinupi ang papel at itinago sa ilalim ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay nag-uunahan sa pagtibok. Hindi siya maaaring magtanong. Hindi pa ngayon. Natutunan na niya mula sa kalupitan ng kanyang pamilya na ang mga tanong na ibinabato sa gitna ng kawalan ng ebidensya ay madalas na sinusuklian ng mas malalim na kasinungalingan. Kinabukasan, habang nasa ospital si Mara upang magbantay kay Tia Benilda, isang palihim at mapanganib na pagpupulong ang nagaganap sa loob ng pinakamahal at pribadong silid ng isang sikat na restaurant. Nakaupo si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay pilit na itinatago ang edad sa likod ng makapal na pampaganda at mamahaling alahas. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Adrian, nakangiti ng may kayabangan habang umiinom ng mamahaling alak. Ang titulo ng lupang pagmamay-ari ng ina ni Mara, ang huling susi upang mabuksan ang lihim na pasilidad kung saan itinago ng aking kapatid ang mga orihinal na dokumento ng Villarreal Corporation. Pabulong ngunit madiin na pahayag ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kasakiman. Kailangan kong makuha ang lupang iyon bago pa man may makatuklas na buhay pa ang pamangkin kong si Mateo. Tumawa ng mahina si Adrian, isang tawang walang bahid ng budhi. Huwag kang mag-alala, Doña Celestina. Akin na ang ama ng babaeng iyon. Uto-uto si Don Esteban at handang ipagbili ang sariling anak para sa pera. Gagawin ko ang lahat para makuha ang titulo. Kahit pilitin ko pa siyang lumuhod sa sarili niyang dugo upang pumirma. Sa labas ng restaurant, sa kabila ng kalsada na natatakpan ng anino ng mga matataas na gusali, nakatayo si Marco. Nakasuot siya ng isang itim na sombrero at pilit na ibinababa ang gilid nito upang itago ang kanyang mukha. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa malamig na rehas ng poste habang pinagmamasdan ang dalawang demonyong nag-uusap sa loob ng malinaw na salamin. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy. Isang tahimik ngunit mapanirang galit na handang tupukin ang sinumang magtatangkang saktan ang babaeng itinuturing niyang tahanan. Alam niyang papalapit na ang panganib kay Mara at kailangan na niyang gumawa ng hakbang kahit pa mga hulugan ito ng pagkawasak ng kanyang lihim. Nang sumapit ang malalim na gabi at mag-isang nakaupo si Marco sa labas ng kanilang dampa, biglang nag-ilaw ang lihim na telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang kamiseta. Binasa niya ang isang maikling mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nalaman na nila ang eksaktong lokasyon mo. Papunta na sila ngayon din. Bago pa man siya makatugon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong eskinita. Ang tahimik na paligid ay biglang binalot ng nakabibinging katahimikan. Walang ungol ng mga aso, walang ingay ng mga kuliglig. At sa gitna ng nakakakilabot na dilim, narinig niya ang sabay-sabay at mabibigat na yabag ng mga lalaking naglalakad palapit sa kanilang pintuan. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin, narinig niya ang nakakapanindig balahibong tunog ng pagkalasa ng mga baril mula sa labas. Mabilis at maras na nayanig ang nipang pintuan ng kanilang dampa. Pilit na binubuksan ng mga hindi kilalang puwersa mula sa labas. Walang inaksayang sandali si Marco. Hinila niya si Mara pabalik sa madilim na sulok
Mabilis na inangat ang mga maluluwag na tabla ng sahig at maingat, ngunit madiin na itinulak ang dalaga sa ilalim nito. Ibinulong niya sa hangin na huwag itong gagawa ng kahit anong ingay at huwag lalabas, gaano man kabigat ang mangyari. Bumigay ang pintuan at tuluyang nasira. Mula sa siwang ng mga tabla sa gitna ng matinding takot at pagpigil ng hininga, nakita ni Mara ang pagpasok ng isang pares ng mamahaling sapatos. Si Adrian, inutusan nito ang mga armadong tauhan na halughugin ang bawat sulok ng maliit na kwarto upang hanapin ang titulo ng lupa na pamana ng kanyang ina. Nang walang makita, isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ng mayamang tagapagmana. Bilang ganti sa pagkabigo, sinipa nito ang mga kaldero at kudkuran na ginagamit ni Mara sa paghahanap buhay bago iniutos sa mga tauhan na buhusan ng gaas at silaban ang mga ito. Ang apoy ay mabilis na gumapang, walang awang lumalamon sa kaisa-isang kabuhayan ng dalaga. Hindi na nakapagpigil si Marco. Bago pa man kumalat ang nagbabagang apoy, patungo sa kinaroroonan ni Mara sa ilalim ng sahig. Lumabas siya mula sa dilim upang harapin ang mga lumusob. Wala na ang anino ng isang mahinang pulubi. Ang nakatayo ngayon sa harap ng mga armadong lalaki ay isang taong nagtataglay ng nakamamatay na tapang at pagmamalaki. Sa isang mabilis at pambihirang galaw, pinabagsak niya ang dalawang tauhan na nagtatangkang lumapit sa kanya. Isang eksaktong pagpapakita ng lakas ng isang halimaw na matagal nang nakakulong sa rehas ng pagpapanggap. Napatigil si Adrian. Pinagmasdan nito ang mukha ng lalaki sa tulong ng liwanag na nagmumula sa nag-aapoy na mga kahoy. Unti-unting lumapad ang mapanuyang ngiti sa mga labi ng kontrabida, isang nangiting nagdiriwang sa rurok ng tagumpay. Mateo Villarreal. Malakas at mapang-insultong sambit ni Adrian, tinitiyak na maririnig iyon ng buong paligid. Ang nagtatagong bilyonaryo ng Villarreal Corporation. Sino ang mag-aakala na ang tagapagmana ng isang napakalaking imperyo ay nagpapanggap na isang patay-gutom na pulubi para lamang paglaruan ang damdamin ng isang hamak na tindera ng kakanin? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mara. Dahan-dahan siyang umahon mula sa ilalim ng sahig, hindi na alintana ang usok at init ng paligid. Tinitigan niya ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking inalagaan niya, pinagsilbihan at pinagkatiwalaan ng buong puso. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang makarinig ng pagtanggi. Naghihintay na sabihin nitong nagsisinungaling si Adrian at isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang nakita lamang niya sa mukha ni Marco ay isang matinding pagsisisi, isang konsensya na hindi kayang magtago, isang tahimik na pag-amin sa pinakamalaking panlilinlang sa kanyang buhay. Sinubukan ni Marco na abutin ang kanyang kamay upang magpaliwanag, ngunit mabilis na umatras si Mara. Ang isang hakbang na yon palayo ay lumikha ng isang distansyang mas malawak pa sa karagatan, isang puwang ng kawalan ng tiwala na hindi na kayang tawirin ng anumang paghingi ng tawad. Habang nagdiriwang si Adrian sa pagkawasak nilang dalawa, isang mabilis na katanungan ang dumaan sa isip ng nakatayong bilyonaryo. Paanong nalaman ni Adrian na naroon siya gayong tanging si Celestina lamang ang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa kanyang taguan sa oras na yon? Ngunit bago pa man niya ito mabigyan ng kasagutan, tinalikuran na siya ni Mara. Iniwan ng dalaga ang nasusunog nilang kubo at ang lalaking naglihim sa kanya nang walang anumang salita o pag-iyak. Naglakad si Mara papalayo sa gitna ng gabi. Walang direksyon, hinahayaang balutin siya ng makapal na usok na nagpapaluha sa kanyang mga mata. O marahil, ang mga luhang yon ay hindi dahil sa apoy, kundi mula sa pinakamasakit na uri ng pighati na tuluyang sumunog sa natitirang piraso ng kanyang inosenteng puso. Walang direksyon ang mga hakbang ni Mara, ngunit dinala siya ng kanyang mga paa sa nag-iisang lugar kung saan naroon ang kaisa-isang taong hindi siya nilinlang.
sa labas ng ospital kung saan nakaratay si Tia Benilda. Naupo siya sa isang madilim at malamig na bangko sa ilalim ng poste ng ilaw. Walang luhang may tunog, walang pag-iyak na umaagaw ng atensyon, tanging ang pamamanhid ng buong katawan at ang walang tigil na pag-agos ng luha na tila unti-unting lumalason sa kanyang dugong nananalig sa kabutihan. Hindi nagtagal, isang pamilyar na anino ang tumayo sa kanyang harapan. Sinundan siya ni Mateo, humihingal at bakas. Ang desperasyon sa mga matang dati ipuno ng lihim. Sinubukan nitong ipaliwanag na ang pagbabalat kayo nito bilang pulubi ay upang protektahan ang sariling buhay mula sa mga taong nais siyang ipapatay. At inilihim niya ito upang hindi madamay si Mara sa panganib. Ngunit ang mga paliwanag na yon ay naging tuya lamang sa pandinig ng dalaga. Sumabog ang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Pinrotektahan? O ginamit mo ako? Mariin at nanginginig na sumbat ni Mara. Ang kanyang boses ay tila basag na salamin. Naging asawa mo ako sa hirap. Nagpakapagod ako, nagutom, at nagmakaawa para may makain tayo habang ikaw ay may bilyones na nakatago. Ako ang ginawa mong kalasag sa mga kaaway mo dahil alam mong walang maghahanap sa isang bilyonaryo sa piling ng isang hamak na tindera ng kakanin. Ginawa mo akong tanga sa sarili kong paghihirap. Bago pa man makasagot si Mateo at magmakaawa ng kapatawaran, isang magarang sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumaba mula rito si Don Esteban. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkasuklam at kawalan ng awa. Pilit nitong kinaladkad si Mara sa braso, walang pakialam sa kalagayan at emosyon ng anak. Sira na ang buhay mo, pabigat. Wala ka nang babalikan at sira na rin ang pangalan natin. Bulyaw ng kanyang ama, ang mga salita ay tila latigo sa malamig na gabi. Sumama ka na sa akin at pirmahan mo ang kasunduan kay Adrian para makabayad tayo. Iyan na lamang ang silbi mo sa pamilyang ito. Inaasahan ni Mateo na lalaban si Mara na hihingi ito ng tulong sa kanya tulad ng ginagawa nito nitong mga nakaraang araw. Ngunit isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang naging tugon ng dalaga. Tinitigan ni Mara si Mateo ng malamig. Isang titig na walang bakas ng pagmamahal ni kahit katiting na pag-asa. Dahan-dahan, hinubad ni Mara ang mumurahing singsing na ibinigay sa kanya ni Mateo sa araw ng kanilang kasal. Nang walang anumang salita, tahimik niya itong ipinatong sa malamig na semento. Pilit na pinapatay ang huling tibok ng kanyang inosenteng pag-ibig bago siya tuluyang sumunod at sumakay sa sasakyan ng kanyang ama nang walang pagtutol. Naiwang nakatayo si Mateo sa dilim, nakatingin sa palayong sasakyan habang mahigpit na hawak ang malamig na singsing. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, biglang nag-ilaw ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe ang pumasok na naglalaman ng isang pambihirang impormasyon mula sa loob ng kumpanya na maaaring bumaligtad sa lahat ng laro ni Adrian. Sa kabilang banda, bumaba si Mara sa tapat ng naglalakihang pinto ng mansyon ng mga Salcedo. Dati, ang lugar na ito ay itinuturing niyang isang malupit na hawla, kung saan siya ay isang sunod-sunurang ibon na walang boses. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin upang titigan ang malaking bahay, wala na ang maamong tindera ng kakanin na pilit nagpapakumbaba. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig, mapanganib, at may pagnanasang pumasok sa pugad ng mga ahas, hindi bilang biktima, kundi bilang isang tahimik na mandaragit na naghihintay ng tamang oras upang umatake. Ang mabigat at mataginting na paglapat ng malaking bakal na tarangkahan ng mansyon ay tuluyan ng nagsara, nagkukulong sa kanya sa isang laban na siya mismo ang tatapos. Naging isang tahimik na anino si Mara sa loob ng malaking mansyon ng mga Salcedo. Ibinaba niya ang kanyang ulo, pilit na kinimkimang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib at nagpanggap na isang talunang anak na muling sumusuko sa kapangyarihan ng kanyang ama. Hinayaan niyang maghugas ng mga pinggan, maglinis ng sahig at tanggapin ang bawat malupit na pang-iinsulto ni Don Esteban nang walang anumang reklamo o pagluha.
Sa paningin ng kanyang ama, siya ay muling naging isang maamong aso na naparusahan ng tadhana. Ngunit sa likod ng kanyang mga blangkong mata ay isang isip na patuloy na nag-aayos ng mga piraso ng kanyang paghihiganti. Kinahapunan, bumisita si Adrian upang tiyakin ang kanyang tagumpay. Nang makita niya si Mara na naglilinis sa sala, lumapit ito na may dalang mapagmataas na ngiti. Sa pilitan nitong niyakap si Mara mula sa likuran, mahigpit na idinikit ang sarili sa nanginginig na katawan ng dalaga. Ibinulong ni Adrian sa kanyang tainga kung paano nito tuluyang wawasakin si Mateo Villarreal, kung paano nito kukunin ang lahat ng yaman, at kung paano luluhod si Mara sa kanyang paanan upang magmakaawa para sa kanyang buhay. Naramdaman ni Mara ang matinding pandidiri na tila umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit kinagat niya ang kanyang dila upang pigilan ang sarili sa paglaban. Tinitigan lamang niya ang malamig na pader. Tahimik na tinitiis ang bawat segundong dumadampi ang hininga ng halimaw sa kanyang balat. Nag-iipon ng puot na gagamitin niya sa tamang panahon. Nang sumapit ang hating gabi at sigurado na siyang mahimbing na ang tulog ng lahat sa mansyon, dahan-dahang lumabas si Mara mula sa kanyang kwarto. Naglakad siya ng nakayapak upang hindi lumikha ng anumang tunog ang kanyang mga paa sa makintab at lumang kahoy na sahig. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana ang nagsilbing gabay niya patungo sa madilim na opisina ni Don Esteban. Pumasok siya sa loob at maingat na isinara ang pinto bago lumapit sa malaking kahadiyero na nakatago sa likod ng isang kabinet. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniikot ang pihitan ng kaha. Ginamit niya ang mga numerong kumakatawan sa kaarawan ng kanyang yumaong ina. Ang kaisa-isang petsang alam niyang hindi kailanman makakalimutan ng kanyang ama sa kabila ng kasamaan nito. Nang bumukas ang mabigat na bakal, bumungad sa kanya ang tambak ng mga papeles. Dito niya natagpuan ang mga pekeng dokumento ng utang, pati na rin ang isang lihim na kontratang may pirma ni na Adrian at Doña Celestina. Ang dokumentong yon ay hindi lamang naglalaman ng plano para angkinin ng lupa, kundi isang detalyadong sabwatan upang ipapatay si Mateo kapalit ng malaking porsyento sa kumpanya. Kinuha ni Mara ang kanyang luma at basag-basag na selpon mula sa kanyang bulsa. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang bawat pahina na magdidiin sa mga salarin, hindi niya maiwasang maalala ang namumutlang mukha ni Tia Benilda sa ospital, ang pagmamakaawa niyang iligtas ang buhay nito, at ang nakakainsultong tawa ni Adrian. Ang bawat litratong nakukuha niya ay isang patunay hindi lamang ng kasakiman ng kanyang mga kalaban, kundi ng mga luhang binayaran niya ng matinding sakit. Habang inililigpit niya ang mga papel, napansin ng kanyang mga daliri ang isang maliit at manipis na siwang sa pinakailalim ng kahadiyero. Paano niya nalaman na may lihim na compartment ang kahana kahit ang kanyang ama ay tila walang ideya kung paano mabubuksan? Anong mas malaking sikreto pa ang nakabaon sa lugar na yon na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw? Sa kabilang banda, sa labas ng mataas na pader ng mansyon, nakaparada ang isang itim na sasakyan sa ilalim ng makapal na anino ng puno. Mula sa loob, nakatingala si Mateo sa madilim na bintana ng kwarto ni Mara. Hawak niya ang isang telepono, ang kanyang boses ay malamig, at walang kahit anong bakas ng awa habang nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Iniutos niyang harangin ang lahat ng pondo ng kumpanya ni Adrian at durugin ang lahat ng negosyo nito nang walang itinitirang kapatawaran. Ito ang kanyang paraan ng pagmamahal ngayon, isang tahimik at malupit na pagpuksa sa lahat ng taong nanakit sa babaeng pilit siyang inilalayo. Ngunit sa loob ng mansyon, hindi inaasahan ni Mara na maalimpungatan ng kanyang ama. Mula sa itaas na palapag, narinig ni Don Esteban ang isang napakahinang lagitik ng pintuan sa kanyang opisina na hindi naiayos ng mabuti. Dahan-dahan itong bumangon mula sa kanyang kama at naglakad palabas ng kwarto.
Ang mabibigat na yabag nito ay unti-unting bumaba sa hagdanan. Sa loob ng opisina, napatigil si Mara sa paggalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ng puwang sa ilalim ng pinto. Ang anino ni Don Esteban, maitim at nagbabanta, ay dahan-dahang gumapang at bumalot sa makipot na pasilyo, palapit ng palapit sa kinaroroonan ng kanyang sikreto. Mabilis at walang ingay na itinulak ni Mara ang huling piraso ng dokumento pabalik sa loob ng kaha de yero. Nanginginig man ang buong katawan sa tindi ng kaba, nagawa niyang isara ang mabigat na bakal at ibalik ang kandado sa orihinal na posisyon bago tuluyang bumukas ang pinto ng opisina. Dumausdos siya sa madilim na sulok at nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Pumasok si Don Esteban hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa dilim habang pinagmamasdan ang kabuuan ng silid. Matapos ang ilang saglit na nakakapanindig balahibong katahimikan na tila ba pakiramdam ni Mara, ay maririnig ng kanyang ama ang pagtibok ng kanyang puso. Umiling ang matanda at muling lumabas ng opisina. Nakahinga ng maluwag si Mara. Hawak ng mahigpit ang kanyang telepono sa tapat ng kanyang dibdib, tulad ng isang sandatang matagal na niyang hinahanap. Pagsapit ng umaga, habang nasa labas ang kanyang ama upang makipagkita kay Adrian, sinamantala ni Mara ang pagkakataon upang tumakas at magtungo sa isang tagong opisina sa kabilang bayan. Dito niya lihim na kinatagpo ang dating abogado ng kanyang ina. Ipinakita niya ang mga litratong nakuha niya. At sa pagkakataong yon, isang malamig, ngunit matibay na katotohanan ang inihain ng abogado sa kanyang harapan. Walang sinuman, hindi si Don Esteban at lalong hindi si Adrian, ang maaaring magbenta o umangkin ng lupa nang walang personal na presensya at basbas ni Mara. Upang maprotektahan siya, inilipat ng abogado ang buong kapangyarihan at pag-aari ng direkta sa pangalan ng dalaga, isang proteksyong hindi matitibag ng anumang pekeng kontrata o sa pilitang pirma. Sa pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang magarang imbitasyon na may selyo ng Villarreal Corporation. Ito ay mula kina Isabel at Doña Celestina. Gaganapin sa gabing iyon ang isang napakagarang piging kung saan idedeklara si Adrian bilang opisyal na tagapamahala at bagong may-ari ng lupain ng mga Salcedo. Alam ni Mara na ang imbitasyong yon ay hindi isang pagbati, kundi isang harap-harapang pang-iinsulto. Isang imbitasyon upang saksihan ng isang talunan ang pagyabong ng mga nagnakaw sa kanyang buhay. Ngunit imbes na umiyak o magtago, tinanggap ni Mara ang papel. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa isang sikat na botika para sa mga mamahaling damit na matagal na niyang hindi napapasok, namili si Mara. Hindi siya kumuha ng makulay o nagniningning na kasuotan na nagpapakita ng rangya. Sa halip, pinili niya ang isang napakasimple at puting bestida. Wala itong palamuti, ngunit ang pagkakayari nito ay nagbibigay ng kakaibang formalidad at lamig. Isinuot niya ito, hindi upang magpaganda at tapatan ang kayamanan ng mga taong dadalo. Isinuot niya ito bilang simbolo ng isang pagluluksa. Pagluluksa para sa mga taong sa gabing iyon ay tuluyan ng magbabayad ng kanilang mga kasalanan. Samantala, habang abala ang lahat sa pag-aayos para sa malaking pagdiriwang sa isang malawak at madilim na opisina na puno ng mga computer screen, tahimik na nakaupo si Mateo. Pinapanood niya ang mga numero na mabilis na bumabagsak. Sa bawat minutong lumilipas, patuloy niyang binibili ang bawat porsyento ng mga kumpanyang pag-aari ni Doña Celestina at Adrian gamit ang iba't ibang lihim na pangalan. Hinayaan niyang magdiwang ang kanyang mga kaaway sa isang palasyong gawa sa kasinungalingan nang hindi nila nalalaman na ang lupaing tinatayuan nila ay tuluyan na niyang giniba. Nang dumating si Mara sa harapan ng sikat na hotel kung saan gaganapin ang piging, wala siyang kasamang gwardiya ni kahit isang kaibigan. Binuksan ng portero ang malalaking pintuan ng bulwagan. Pagpasok niya,
Unti-unting namatay ang ingay ng musika at tawanan. Ang lahat ng matapobreng panauhin, mga taong nakasuot ng kumikinang na alahas at mamahaling suit ay lumingon at tumitig sa kanya nang may pangungutya. Ang nag-iisang babaeng nakasuot ng simpleng puting damit sa gitna ng karangyaan, nag-iisa ngunit hindi nakayuko. Bago siya makahakbang papasok, inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang itim na kahon na ibinigay sa kanya ng abogado kaninang umaga. Ano ang nilalaman ng maliit na kahon na yon na nagbigay sa kanya ng sapat na tapang upang harapin ang isang bulwagan na puno ng kanyang mga kaaway? Ang tunog ng kanyang matutulis na takong ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik at nagmamasid na bulwagan, isang hakbang na sumusukat sa pagitan ng kanyang pagkamartir at ng kanyang napipintong paghihiganti. Sa gitna ng malawak at nagniningning na bulwagan, nakatayo sina Adrian at Doña Celestina sa ibabaw ng entablado. Hawak ang mga baso ng mamahaling alak. Ang kanilang mga ngiti ay hindi nagtatago ng labis na pagmamayabang. Ipinapahayag sa lahat ng mga panauhin ang tagumpay ng kanilang pagsasanib puwersa. Sa di kalayuan, nakatayo rin si Don Esteban, masayang kumakaway sa mga kapwa bilyonaryo. Ipinagmamalaki ang kayamanang tinatamasa niya ngayon, isang kayamanang binili niya kapalit ng kaluluwa at kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Ang katahimikan na dulot ng pagpasok ni Mara ay mabilis na binasag ni Isabel. Lumapit ang matapobreng babae. Hawak ang isang baso ng pulang alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inis at panunuya. Bakit pinapasok ang babaeng ito? Malakas na sigaw ni Isabel upang marinig ng lahat. Naligaw yata ang tindera ng puto sa palasyo. Akala mo ba? Dahil nakasuot ka ng puting damit ay magmumukha ka ng malinis. Isa ka pa ring basurahan na walang halaga. Bago pa man makasagot si Mara, sinadya ni Isabel na itapon ang laman ng kanyang baso. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat at nag-iwan ng malaking mantsa sa mismong dibdib ng puting damit ni Mara. Nagtawanan ng ilang mga panauhin, isang malupit na halakhak na umaalingaw-ngaw sa buong silid, nagdiriwang sa kahihiyan ng isang taong itinuturing nilang mababa. Ngunit hindi umiyak si Mara. Hindi siya yumuko. Hindi rin niya sinubukang punasan ang mantsa sa kanyang damit. Tinitigan lamang niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at walang anumang bakas ng emosyon. Isang titig na nagpaparamdam sa mayabang na babae na siya ay isa lamang insekto na malapit ng matapakan. Ang nakakakilabot na katahimikan ni Mara ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Isabel. Kaya't mabilis itong umatras pabalik sa tabi ng kanyang kapatid. Dahan-dahan, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, nagsimulang maglakad si Mara patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Umakyat siya sa hagdan at hinarap ang mikropono na kanina pa ginagamit ng kanyang mga kaaway upang purihin ang kanilang sarili. Huminga ng malalim si Mara. Pinagmamasdan ang mga mukha ni na Adrian, Celestina, at ng kanyang sariling ama. Ito na ang huling saglit ng kanilang kaligayahan, ang huling hininga ng kanilang imperyong gawa sa panlilinlang. Maraming salamat sa imbitasyon. Panimula ni Mara, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at walang bahid ng panginginig. Nandito ako upang ipagdiwang hindi ang inyong tagumpay, kundi ang araw ng pagtatapos ng inyong kasakiman. Naguluhan ang mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Adrian at akmang lalapit upang agawin ang mikropono, ngunit biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bulwagan. Ang tanging natira ay ang malakas na pulang ilaw na nagmumula sa labas ng gusali, na tumatagos sa malalaking salamin ng bintana at nagbibigay ng nakapangingilabot na kulay sa buong paligid. Ang mga sirena ng mga sasakyan na kanina ay tahimik. Ngayon ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw mula sa kalye pababa, lumilikha ng isang nakakabinging babala na hindi na nila matatakasan ang kanilang kasalanan. Bago pa man makapagsalita si Mara upang ilabas ang mga ebidensya, ang malalaking
at mabibigat na pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas, na sinundan ng isang malakas at malamig na ihip ng hangin na nagpatahimik sa buong silid. Mula sa pagbukas ng mga higanting pintuan, pumasok ang isang pangkat ng mga unipormadong pulis at mga imbestigador na may dalang mga dokumento ng pag-aresto. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat, ang figurang nagpatahimik sa bawat paghinga sa loob ng bulwagan, ay ang lalaking naglalakad sa gitna nila. Hindi na siya ang gusgusing pulubi na nakaupo sa semento ng simbahan. Wala na ang amoy ng usok at ang maruruming damit. Si Mateo Villarreal ay nakasuot ng isang madilim at mamahaling suit na perpektong humuhulma sa kanyang matipunong katawan. Ang bawat hakbang niya ay nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan at awtoridad ng isang hari na nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Namutla si Doña Celestina. Binitiwan nito ang baso ng alak, ang tunog ng pagkababasag ng bubog sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit walang sino mang naglakas loob na gumalaw. Nanigas si Adrian, ang kanyang mayabang na mukha ay mabilis na napalitan ng matinding takot at pagkalito. Umakyat si Mateo sa entablado at tumayo sa tabi ni Mara, ngunit hindi niya ito hinawakan. Lumingon siya sa mga kalaban, ang kanyang mga mata ay walang halong awa. Tapos na ang laro, Celestina. Nabawi ko na ang lahat ng ibinenta mong shares at hawak ko na ang buong kontrol ng Villarreal Corporation. Sa hudyat ni Mateo, inilabas ni Mara ang kanyang telepono at ipinakita sa malaking screen sa likod ng entablado ang mga litratong nakuha niya mula sa kaha de hierro ni Don Esteban. Lumitaw ang mga pekeng kontrata at ang mismong kasunduan ni na Adrian at Celestina upang ipapatay si Mateo. Dinagdagan pa ito ng malinaw na audio recording mula sa usapan ng dalawa sa restaurant. Ang matibay na ebidensya ay mabilis na kinumpirma ng hepe ng mga pulis. Sinubukan ni Celestina na tumakas patungo sa likod ng entablado. Pilit na inaayos ang kanyang perlas na kwintas habang nanginginig ang buong katawan, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga awtoridad at pinusasan. Walang pakundangan siyang kinaladkad palabas habang sumisigaw ng mga pagbabanta na wala nang nakikinig. Sa kabilang banda, hindi matanggap ni Adrian ang pagkatalo. Sa isang desperadong hakbang na pinangunahan ng puot, sumugod siya patungo kay Mara, nakataas ang kamao upang saktan ang dalaga na itinuturing niyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas at mabilis na sipa mula kay Mateo ang nagpatumba kay Adrian. Idinikdik ni Mateo ang mayamang tagapagmana sa malamig na sahig. Ang kanyang tuhod ay nakabaon sa likod nito habang walang awang pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Nakatingin si Adrian sa mga sapatos ni Mara, nararamdaman ang pait ng kanyang pangako. Naluluhod ang dalaga sa sariling dugo. Ngayon ay siya ang nakaluhod, durog at walang laban. Mula sa gilid ng entablado, nanginginig na lumapit si Don Esteban. Ang kanyang mundo ng kasikatan ay gumuho sa isang iglap nang marinig niyang sasamsamin ng bangko ang lahat ng kanyang ari-arian. Lumuhod ang matanda sa harapan ni Mara, lumuluha at nagmamakaawa, sinusubukang gamitin muli ang salitang anak at pamilya. Tinitigan siya ni Mara, isang titig na punong-puno ng pagod, ngunit malaya na sa kadena ng utang na loob. Wala na akong amang nakikilala, malamig ngunit payapang sagot ni Mara. Tinalikuran niya ang lalaking nagbenta sa kanya. Hinahayaan itong umiyak sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak, sa gitna ng kaguluhan ng pag-aresto sa mga sakim at sa bulong-bulungan ng mga panauhin. Dahan-dahang lumingon si Mateo kay Mara. Ang malamig niyang mga mata ay napalitan ng pamilyar na init at pagsusumamo. Inilahad niya ang kanyang malinis at maayos na kamay. Nag-aalok na umuwi silang dalawa sa mundong wala ng kasinungalingan. Ngunit sa halip na abutin ito, dahan-dahang umatras si Mara. Isang hakbang na nagpalaki sa distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa labas ng malaking bulwagan,
kung saan naiwan ang mga guho ng kasinungalingan. Nag-usap sina Mara at Mateo. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila pilit na pinapawi ang init ng tensyon na namagitan sa kanila sa loob. Tinitigan ni Mateo ang babaeng minahal niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Wala na siyang suot na basahan, nasa kanya na ang lahat ng yaman at kapangyarihan na kayang bilhin ang buong mundo. Ngunit sa harap ni Mara, naramdaman niya ang matinding pangamba na baka hindi na niya mabawi ang kaisa-isang pusong mahalaga sa kanya. "Sumama ka na sa akin, Mara," malumanay na pakiusap ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Wala na ang mga taong mananakit sa iyo, kaya nakitang bigyan ng magandang buhay, ng proteksyon, ng lahat ng bagay na ipinagkait sa iyo ng mundo. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Ngumiti si Mara, ngunit isa itong ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng kalungkutan at malalim na pangunawa. Dahan-dahan siyang umiling. "Buong buhay ko, Mateo, umasa ako sa iba. Umasa ako na ang pagpapakumbaba ko sa aking ama ay magbibigay sa akin ng pamilya. Umasa ako na ang pagpapakasal kay Adrian ay magliligtas sa tiyahin ko. At nang makilala kita, umasa ako na sa wakas may isang taong totoo sa akin." Ngunit napagtanto ko na habang pilit kong inililigtas ang iba, tuluyan kong naiwala ang sarili ko. Humakbang si Mara ng bahagya palayo. "Hindi ko pwedeng ibigay ang sarili ko sa iyo o sa kahit kanino kung wasak pa ako. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas ngayon, Mateo. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa na walang inuutangan ng loob at walang ikinukubling lihim. Kailangan kong hanapin muli si Mara." Nakaramdam ng matinding kirot si Mateo sa kanyang dibdib, ngunit kasabay ng sakit na yon ay ang labis na paghanga sa katatagan ng babaeng kaharap niya. Naunawaan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang pagpilit sa isang tao na sumandal sa iyo, kundi ang pagbibigay sa kanya ng kalayaan upang mabuo itong muli. Ibinaba niya ang kanyang kamay at tumango. "Naiintindihan ko. Patawarin mo ako sa mga sakit na idinulot ng mga lihim ko." "Timon, tinombo na tabi." Tahimik na sagot ng bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nanunumpa ng katapatan. "Maghihintay ako, Mara, kahit gaano katagal, hanggang sa maging handa ka na." Tinalikuran ni Mara ang marangyang buhay na inialok sa kanya at naglakad pabalik sa lugar kung saan siya nagsimula. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Kasama si Tia Benilda na tuluyan ng nakabawi ng lakas mula sa ospital, bumalik si Mara sa maliit na pwesto ng kanyang yumaong ina sa gilid ng palengke. Sa unang araw ng kanilang muling pagbubukas, habang inaayos niya ang mga gamit, nahaplos ni Mara ang lumang kaldero ng kanyang ina. Ang ilalim nito ay maitim at puno ng uling mula sa maraming taon ng pagluluto. Ngunit sa halip na pandirihan, marahan niya itong pinunasan. Ang uling na yon ay hindi dumi. Ito ay patunay ng sipag, dangal, at walang hanggang pag-ibig ng isang ina na ngayon ay nananalaytay na rin sa kanyang mga ugat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng paghihirap at pagluha, isang dalisay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakuha na niya pabalik ang kanyang pagkatao. Lumipas ang mga buwan at nag-iba ang ihip ng panahon. Naging maunlad ang maliit na tindahan ng kakanin ni Mara. Hindi dahil sa tulong ng sinumang mayaman, kundi dahil sa sarili niyang pawis at pagsisikap. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabalot ng matamis na biko at ang amoy ng nilutong malagkit ay humahalimuyak sa hangin, ang mahinang pag-ikot ng mga gulong sa sementadong kalsada ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Napatigil si Mara sa kanyang ginagawa. Isang pamilyar na itim at magarang sasakyan ang nakaparada ngayon sa labas ng kanyang simpleng mundo. Tahimik na naghihintay na tila ba ang panahon ay huminto sa sandaling iyon. Isang taon ang lumipas matapos kumuho ang imperyo ng kasinungalingan. Ang maliit na pwesto ni Mara sa gilid ng palengke ay lumago at naging isang malawak na paggawaan ng kakanin.
Ngunit hindi lamang ito basta negosyo. Ginawa niya itong isang ligtas na kanlungan para sa mga babaeng inabuso ng kanilang mga asawa, mga inang tinalikuran ng lipunan, at mga anak na itinaboy ng sariling pamilya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho at pag-asa na makatayong muli, natagpuan ni Mara ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay naging buo, hindi dahil may isang makapangyarihang lalaking nagligtas sa kanya, kundi dahil siya mismo ang naging liwanag para sa sarili at para sa iba. Bago niya lubusang yakapin ang kanyang kalayaan, kinailangan niyang harapin ang kahapon. Isang hapon, binisita niya si Don Esteban sa isang maliit at liblib na pasilidad para sa mga inabandonang matatanda. Wala na ang dating mapagmataas at malupit na bilyonaryo. Ang nasa harap niya ay isang mahina, tahimik, at malungkot na matanda na iniwan ng mga taong dati nitong binibili ng alak at pera. Tahimik na nag-iwan si Mara ng masustansyang pagkain at mga gamot sa ibabaw ng mesa ng kanyang ama. Walang luhang pumatak, walang panunumbat na namutawi sa kanyang mga labi. Pinatawad na niya ito sa kanyang puso upang tuluyang palayain ang kanyang kaluluwa mula sa galit. Ngunit malinaw ang hangganan, kailanman ay hindi na siya magiging bilanggo at biktima ng malupit na utang na loob. Nang bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na sasakyan sa harap ng kanyang tindahan. Mula rito ay bumaba si Mateo. Wala itong kasamang mga gwardiya. Wala itong suot na mamahaling suit na nagpapakita ng kanyang katayuan. Nakasuot lamang ito ng simpleng maong at puting kamiseta. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginulo ng simoy ng hangin. Lumapit siya sa tindahan na may dalang mahinhing na ngiti, hindi bilang isang makapangyarihang hari ng korporasyon, kundi bilang isang lalaking natutong magpakumbaba at handang maghintay habang buhay. "Maari ba akong bumili ng puto?" Malambing at may bahagyang kaba na tanong ni Mateo. Tinitigan niya ang mga mata ni Mara, naghahanap ng pahintulot. At, "Maari ba akong manligaw muli?" "Simulan natin ng tama, Mara. Walang lihim, walang pagpapanggap, walang utang na loob." Isang matamis at dalisay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Kumuha siya ng isang balot ng mainit na kakanin at marahan itong inabutan sa lalaki. Sabay silang naupo sa maliit na kawayang bangko sa labas ng tindahan. Tahimik na pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw. Nang dahan-dahang dumikit ang balikat ni Mateo sa kanyang balikat, isang pamilyar at nakakapanatag na init ang bumalot sa kanila. Walang pag-aalinlangan, isinandal ni Mara ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Wala nang takot, wala nang pagdududa. Sa sandaling iyon ng tahimik na pagyakap ng dapit na hapon, napatunayan ng kanilang mga puso ang pinakamahalagang aral ng buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mabibili ng yaman at hindi ito maipagpipilitan sa pamamagitan ng takot o utang na loob. Kusang namumulaklak ang pag-ibig kapag ang dalawang tao ay pareho ng malaya, buo ang pagkatao, at handang magmahal nang walang itinatagong kasinungalingan.